Give him a warm hayride welcome to Mr. Elvis Presley. You ain't nothing but... Noong August 16, 1977 ay nakitang wala ng buhay sa kanyang banyo ang noon ay isa sa pinakasikat na tao sa buong mundo. Overweight, malayo sa dating itsura na nakikita ng lahat sa telebisyon, mag-isa at may iba't ibang uri ng kemikal sa kanyang sistema. Sa mata ng buong mundo, siya ay hari ng rock and roll, hinahangaan, tinitingala at nirerespeto ng karamihan. Pero nakakalungkot man, sa likod na nakakasilaw na bituin ng kanyang katanyagan ay ang nakakalungkot at napakadilim din na realidad. Punong-puno ng kahirapan at kalungkutan ang alaala ng buo niyang kabataan. At kahit nga sa mga panahong nasa tugatog ng tagumpay ang kanyang karera, ay naranasan din niyang manipulahin ng taong humahawak sa kanya. Ginawa siyang gatasan, nilimas ang perang pinaghirapan, at ang tagumpay na kanyang pinangarap, yun mismo ang sumira sa kanya. Nabilanggo siya ng kanyang sariling kasikatan. Naging desperado siyang sumandal sa mga gamot para makasurvive sa bigat ng responsibilidad at tindi ng pressure ng pagiging isang Elvis Presley. Halika at ating mas kilalanin ang hari ng rock and roll. Paano nga bang nabago ang mundo ng isang batang dati ay sobrang hikahos ang buhay? Ano ang naging dahilan ng kanyang napakaagang pagpanaw? Marami kang malalaman tungkol kay Elvis Presley sa videong ito. Pero bago ang lahat, ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Maraming salamat mga idol! Welcome to another video. Para mas maunawaan nating mabuti mga idol, ang bigat ng sinasabi kong kahirapan na dinanas ni Elvis ay masasabi nga natin na nagsimula na agad ito sa araw mismo ng kanya kapanganakan noong January 8, 1935 sa Tupelo, Mississippi. Nagluwal ng kambal na sanggol noon ang nanay niyang si Gladys, pero nakakalungkot na wala ng buhay nung ipinanganak ang kakambal ni Elvis na si Jesse Gayron. Nakatira sila noon sa maliit na bahay na ginawa lang ng kanyang amang si Vernon, galing sa mga inutang lang na mga materyales. As in, sa ilalim talaga sila noon mga idol ng lipunan, namumuhay sa matinding kahirapan. Masakit pa, noong 3 taong gulang na si Elvis ay nakulong pa nga ang kanyang ama dahil sa pamimeke nito sa tseking nagkakahalaga lang ng $4. Isang dagok na naging dahilan ng pagiging homeless na mag-inang Gladys at Elvis. Pero sa kabila ng masaklap na dinanas na bangungot ay naging dahilan nga ito ng sobrang lalim at obsessive na bonding ng mag-ina. Hindi man normal sa bansa nila ay magkatabing ang matulog ang mag-ina sa dumaang mga taon. Malambing ang tono ng boses ni Gladys tuwing kausap ang anak. Sa madaling salita mga idol ay binaybi talaga ng kanyang ina si Elvis. Desperado nitong itinaguyod at pinoprotektahan ang nag-iisang anak at kasama sa buhay. Ramdam na ramdam ni Elvis ang pagmamahal ng kanyang ina, kaya para sa batang si Elvis ay nanay niya talaga ang kanyang mundo. Wala itong ibang pangarap noon kundi maiahon ang ina sa kahirapan. Noong 1948 ay nagpa siya silang ibenta ang iba nilang mga gamit para makabili ng lumang sasakyan na ginamit nila papuntang Memphis, Tennessee, at doon sila nanirahan sa isang public housing project. Pero dahil nga lumaki si Elvis na halos nanay niya lang ang laging kasama, ay hindi nga siya nasanay makisalamuha sa ibang bata. Naging sobrang mahiyain nito at madaling kabahan. Kakaiba rin ang kanyang pananamit sa ibang kaklase dahil mas komportable ito sa mga damit na ginagamit ng mga Black American. Oo mga idol, sobrang laki ng impluwensya ng mga Black American kay Elvis. Madalas kasi doon siya tumatambay sa Bill Street sa Memphis na mga Black American nga ang karaniwang naninirahan. Naging hilig niya na umakinig ng mga gospel songs sa simbahan ng naturang lugar at sa mga black blues legends na sina B.B. King at Rufus Thomas. Mga musikang noon ay hindi pinapansin ng mga puti, pero dahil nga nagpatuloy pa rin ang hirap ng buhay noon ni na Elvis, gustuhin man niyang tahakin ang hilig sa musika, ay mas naging mahalaga noon ang trabaho na sigurado magbibigay sa kanilang mag-ina ng makakain. Kaya noong 1953, pagkatapos nito ng high school, ay napilitan ito magtrabaho bilang truck driver. Hanggang isang araw nga mga idol, ay ginamit niya ang truck na kanyang minamaneho papuntang Sun Records para mag-record ng mga kanta sa isang double-sided acetate disc na regalo sana sa kaarawan ng kanyang ina. Isang record na itinago ng babaeng nagtatrabaho sa naturang recording company
dahil naramdaman ito na may espesyal kay Elvis. Kalaunan nga ay ibinigay niya ito sa kanyang boss na si Sam Phillips, isang American disc jockey, songwriter at producer na nangarap na makakita ng singer na puti na tunog Black American dahil para dito ay yun umano ang daan para maging bilyonaryo. Kaya hindi na nakapagtataka mga idol kung bakit pinilit niya agad isama si Elvis sa mga mahusay na musician sa kanilang lugar na sina Scotty Moore at Bill Black. Pero kahit anong gawin nila noong una ay wala talagang patunguhan ang kanilang tambalan. Sa sobrang ang mahihiyain at nerbyosong natura ni Elvis ay wala nga silang mabuong chemistry. Kaya makalipas ang isang buwan, July 5, 1954, habang break time, dala na rin siguro ng pagod, inis at kawalan na rin ng pag-asa ay nagpasya nga sina Scotty at Bill na itigil na nga lang ang ginagawa. Pero nagulat sila pagbalik nila sa studio. Biglang hinawakan ni Elvis ang gitara at nagsimulang tugtugin ang kantang That's Alright ni Arthur Crudup. Na habang tumutugtog ay sumasayaw ito na parabang nasisiraan ng ulo. Kaya napalitan ang pagkadismaya at negatibong emosyon ng dalawa ng malakas na tawanan. Nagpasya silang sumali at gayahin ang ginagawa ni Elvis. Noong makita sila ni Sam Phillips, sa halip nga na magalit ay napuno pa ito ng excitement. Yun kasi mga idol ang tunog at enerhiya na kanyang hinahanap at gustong ma-achieve. Agad niya itong pinaulit at inirecord at makalipas nga ang ilang araw ay maririnig na sa local radio station ang naturang kanta. At oo mga idol, naging sobrang hit nito kahit nga wala pang makapaniwala na isang white American ang kumakanta. Una sila nag-perform ng live noong July 17, 1954 kung saan nga unang nakita ng publiko ang tinatawag na rubber legs na sayaw na naging trademark ni Elvis na hindi nga alam ng karamihan. Hindi nga sinasadya ni Elvis na maging ganon ang kilos ng kanyang katawan dahil bukod sa yon ay natural lang na responde ng katawan ni Elvis sa ritmo ng tunog sinabayan pa yon ng panginginig talaga ng kanyang buong katawan. Dala na nga ng kanyang pagiging nervyoso. Natakot pa nga si Elvis noong una dahil hindi niya alam kung paano yun tatanggalin. Pero sa hindi niya inaasahan ay nagwawala nga at nagtitilian ang mga kababaihang nanonood tuwing ginagawa niya yon. Kaya nagpasya ito na panatiliin na lang na ganon ang kanyang performance. Nakalaunan nga ay ito na ang kanyang naging trademark na galaw. Nagawa nito makapirma sa RCA Records at noong March 23, 1956 ay na-release niya ang kanyang debut at self-titled album na Elvis Presley na nagawa nga agad tumigil ng 10 linggo sa number 1 ng Billboard 200 at ito nga ang itinuturing na pinakaunang rock and roll album na nagawang mag number 1 sa US. Kabilang dito mga idol ang single na Blue Suede Shoes. At doon na nga nagsimula ang maalamat at makulay na karera ni Elvis Presley. Pinagkakaguluhan siya kahit saan siya magpunta, lalo na nga ng mga kababaihan. Katunayan ay itinuring na nga ng FBI Director na si Edgar Hoover na banta umano ang kasikatan ni Elvis Presley sa seguridad ng Estados Unidos. Sobrang laking epekto kasi nito sa mga kabataang kababaihan. Parang nawawala ang mga ito sa sarili, lalo na nga yung mga nakaranas na makapanood ng live. Alam nyo ba na sa isang konsyerto nito ay nakapagtala nga mga idol ng mahigit 1,000 babae ang nagbantang pasukin ang kwarto ni Elvis sa tinigilan nitong hotel. Tapos mayroon pang 2 minor de edad na estudyante ang nakitaan ng autograph ni Elvis malapit sa mahiwagang balon sa masilang bahagi ng kanilang katawan. Hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko ang sayaw ni Elvis na itinuturing namang malaswa o vulgar, lalo na nga pagdating sa mga sensitibong religious leaders. Nagdudulot kasi umano ng pagnanasang sexual ang bawat kilos ni Elvis. Kaya nagdulot ito mga idol na tuwing lumalabas siya sa telebisyon itaas lang na parte ng kanyang katawan ang ipinapakita. Ganong kalaki na ang epekto ng kanyang presensya. Pero nakakalungkot lang na sa lahat ng tagumpay at kasikatan ni Elvis mga idol ay meron niyang personalidad sa kanyang likuran na mas nakikinabang sa lahat ng kanyang kinikita. Ang kanyang manager na si Tom Parker, isang illegal Dutch immigrant na nagbigay kay Elvis Presley ng napakasaklap na kontrata na nagtataglay ng 50-50 hatian sa lahat ng kanyang kinikita at kikitain sa hinaharap. Kilala kasi si Tom Parker sa abilidad nitong gumawa ng pera at galing na ring humawak ng talents na siyang kailangan noon ni Elvis nung nagsisimula pa lang siya. RCA didn't seem to be able to secure TV performances, and eventually Colonel Parker secures Elvis 4 shows to coincide with the release of the record in January. Ang masama lang ay wala ngang pakialam si Tom Parker sa talento o kasikatan ni Elvis. Para sa kanya, si Elvis ay kanyang money-making machine. In the Colonel's view,
Whatever the songs were, whoever played on it didn't matter. It was Elvis. It was, in his mind, about the merchandise. He always called it the merchandise. And that's what it was to him and to RCA. Katunayan, noong malamang gusto rin ni Elvis na pasukin ang mundo ng pelikula, ay agad niyang naikuha ni Tom Parker na kontrata si Elvis sa Paramount Picture at naisama sa pelikulang Love Me Tender na siya rin ang kumanta ng soundtrack. Sa mga panahong yon, nakasagsagan ng kasikatan ni Elvis ay nagkaroon na nga ito ng kakayahan na bigyan ng magandang buhay ang inang si Gladys. Ibinili niya ito ng bahay sa Audubon Drive at ang napakasikat na Graceland Estate sa Memphis. Binibigyan niya rin ito ng mga mamahaling regalo at hindi nito kinakalimutang umuwi sa ina tuwing may pagkakataon. Pero noong 1958, sa kasagsagan ng kanyang kasikatan ay nakakagulat nga na nakatanggap si Elvis ng imbitasyon para maging bahagi ng US Army. Kaya wala itong magawa kundi ang lumayo sa mahal na mahal niyang ina at iwanan saglit ang sobrang kinang niyang karera. Bitbit niya noon ang takot na baka makalimutan na siya ng mga tao at nag-aalala rin siya para sa kanyang ina na nakakalungkot man mga idol habang nasa military base siya sa Texas at nakaplanong i-deploy sa Germany ay biglang ang nangyari ang biglaang pagkamatay ng kanyang ina sa edad lamang na 46 na taong gulang na dumurog nga sa puso ni Elvis at nakaapekto ng malaki sa kanyang buong buhay dahil para nga kay Elvis ay ina niyang si Gladys ang pinakaimportante sa lahat. Ganun pa man ay hindi nga siya nabigyan ng sapat na panahong magluksa dahil ipinadala na sila sa Germany kung saan nga ay unang sumubok si Elvis na gumamit ng gamot para manatiling gising at magkaroon ng sapat na enerhiya tuwing kailangan niya mag-duty na panggabi. Pero kasama ang palad ay kinakailangan niya ulit uminom ng ibang gamot para naman makatulog pagkatapos ng trabaho. Gawaing kalaunan nga ay parang naging normal na sa kanya na nakaapekto nga ng malaki sa kanyang kalusugan. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, ay noong nasa Germany nga si Elvis noong September 13, 1959, sa edad na 24 na taong gulang ay nakilala niya ang noon ay 14 na taong gulang pa lang na si Priscilla Beaulieu na nakarelasyon niya ng mahabang panahon hanggang maisipang magpakasal noong May 1, 1967. Nagkaroon sila ng isang anak na si Lisa Marie Presley. Sa pagtatapos ng tungkulin ni Elvis sa army ay agad nitong sinubukang bumalik agad sa eksena at ipakitang isa pa rin siya sa mga pinakamalaking bituin ng naturang era na agad namang napatunayan ni Elvis dahil naging sobrang init pa rin ang pagtanggap sa kanya ng kanyang mga tagahanga. Pero nagpatuloy lang mga idol ang paggagata sa kanya ng kanyang manager na si Tom Parker. Kasabay ng mga albums na inilalabas nila ay basta na lang itong tumatanggap kahit maliliit na budget na mga musical films. Pero kahit labag sa loob, isapilitan nga itong ginagawa lahat ni Elvis. Gusto rin kasi nitong patunayan na sa kanyang pagbabalik sa musika ay gusto niyang ipakita na may ibubuga pa rin ang hari ng rock and roll. Ang malaking problema lang ay hindi siya pinayagang magsagawa ng world tour ng illegal immigrant niyang manager na si Tom Parker dahil wala nga itong validong passport. Takot itong hindi makabalik sa US kapag lumabas siya sa bansa. Kaya sa halip na world tour na magpapalawak pa sana ng kasikatan at impluensya ni Elvis, tila ba ikinulong lang ito sa US. Ikinuha lang siya ng kanyang manager na si Tom Parker ng residency contract sa Las Vegas kung saan nga tila ba itinuring nito si Elvis na parang kalabaw na hindi napapagod. Gaya nga ng sabi ko kanina, wala itong pakialam kay Elvis. Interesado lang ito sa perang kayang ipasok ni Elvis. Katunayan, sa pagitan nga ng 1969 hanggang 1976 ay nakapagsagawa nga si Elvis ng mahigit sa 600 mga sold out na shows. Doon pa lang yun mga idol sa International Hotel sa Las Vegas. Bukod pa dyan ang paggawa niya ng kanyang sariling albums at ibang mga projects. Nagsasagawa sila ng 2 brutal na konsyerto gabi-gabi na lalo ngang nagpatindi sa kanyang paggamit ng mga gamot tulad ng painkillers, mga gamot na nagpapanatiling gising sa kanya sa mga oras ng konsyerto at mga gamot na kailangan niya naman para makatulog sa oras ng kanyang pahinga. Isang cycle ng pag-abuso niya sa gamot na unti-unti ngang sisira ng kanyang kalusugan. Ang masaklap pa ay hindi nga naniniwala si Elvis na isa siyang drug addict. Hindi siya naniniwala na makakasama sa kanya ang iniinom niya mga gamot dahil nagmula nga ang reseta ng mga ito sa kanyang personal physician na si Dr. Nick. Kaya nagpatuloy ito sa napakasamang bisyo na yon, lalo na at naghiwalay
nagkahiwalay pa sila ng kanyang asawa noong 1972. Pero noong 1977 ay hindi na nga maitago ni Elvis ang masamang epekto sa kanya ng pag-inom ng mga naturang gamot. Nagkaroon siya ng problema sa kanyang bituka, lumaki ang kanyang puso, mataas ang blood pressure at mayroon ding malalang insomnia. Madalas na ding mapanood noon si Elvis ng live na nakakalimutan na ang mga lyrics ng kanta at utal-utal na kung magsalita. Halata ng mga idol na hindi na maganda ang kanyang kalagayan, pero hindi ito binigyan ng panahon para magpahinga o hindi rin ito gustong magpahinga dahil kapag tumigil siya ay mawawalan nga siya ng pagtustos sa naging marangya niyang style ng pamumuhay at mawawalan din ng pambayad ang manager na si Tom Parker sa malaki nitong utang sa mga pasugalan. Pero yun nga, ika nga mga idol ay may kabayaran nga kapag inabuso natin ng sobra ang ating katawan. Noong August 16, 1977 ay nakita na nga si Elvis Presley na nakahandusay sa banyo ng kanyang bahay sa Graceland. Isinugod ito agad sa ospital ng kanyang kinakasama noon na si Ginger Alden. Pero sobrang huli na ang lahat, wala nang buhay ang hari ng rock and roll. Pumanaw si Elvis Presley sa edad lamang na 42 taong gulang. Sinabi ng mga doktor noong una na hypertensive cardiovascular disease lang ang naging dahilan ng pagpanaw nito. Pero matapos ang malalim ng pag-iimbestiga ay nakitaan nga si Elvis sa kanyang sistema ng napakaraming uri ng mga prescription drugs. Ang hari ng rock and roll ay nagkaroon ng 24 na studio albums, 38 extended plays, 17 soundtrack albums, 8 live albums, 21 compilation albums, 82 box sets at daan-daan pang ibang mga albums na inirelease na naging katunayan kung gaanong ginatasan at pinagkakitaan ang karera ni Elvis ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nakabenta siya mga idol ng estimated na 500 million hanggang 1 bilyong record sa buong mundo. 146 million nga dyan ay sa US pa lamang. Ayon sa Recording Industry Association of America, si Elvis Presley ang may hawak ng record sa US na pinakamaraming na certified na gold at platinum albums, pinakamaraming album na pumasok sa Billboard 200 at pinakamaraming #1 albums na solo artist sa UK. Ang kwento ng buhay ni Elvis Presley ay hindi lang tungkol sa taong nag-iwan ng timeless at mga hindi makakalimutang mga kanta o taong nagmula sa hirap na nagtagumpay sa buhay. Isang mapagmahal na anak, hindi lang siya ang minsan ay naging mukha ng mundo ng musika o naging impluensya ng napakaraming music artist na sumunod sa kanya, kundi isa siya sa naging halimbawa ng mga personalidad na nilamon at sinira ng sariling katanyagan. Isang henyo na sinira ng mga pinagkatiwalaan niyang mga tao na tumayo sa kanyang likuran. Isang katunayan na sa mundo nga ng film at music industry ay sobrang dami din ng katiwaliang nangyayari. Hindi natin nakikita ang pang-aabuso o mga bagay na naging kapalit ng kasikatan ng mga iniidolo natin sa likod ng kamera. Hindi natin alam kung tunay ang kanilang mga ngiti at saya dahil malaking parte ng bawat sintimo na kanilang kinikita ay napupunta nga sa bulsa ng iba.